Hello everyone! Share ko sa inyo guys kung paano ko linuto itong sinigang na pata. Medyo marami itong linuto ko guys dahil meron tayong bisita mamaya. Hello everyone! Share ko sa inyo guys kung paano ko linuto itong sinigang na pata. Medyo marami itong linuto ko guys dahil meron tayong bisita mamayang dinner. So ito guys yung gagamitin ko na pata para sa aking sinigang. So medyo malalaki yung hiwa niya guys pero hindi naman gaano. Nahugasan, napakuluan at nahugasan uli. So ito yung ilalagay ko na rekado guys, bawang at saka sibuyas. At ito rin yung kamatis. Yung kamatis guys tinanggal ko na yung balat. So, nilagay ko siya sa mainit na tubig and then tinanggal ko yung balat. So, ito na guys yung kaserola na gagamitin ko para sa sinigang na pata. Kumukulo na yung tubig guys. Ngayon ilalagay ko na yung karne. Siya yung unang ilalagay ko. Hindi ako naggigisa-gisa sa pagluto ng sinigang guys dahil iniiwasan ko yung too much oil. Dahil mamaya kapag naluluto na itong sinigang ay meron naman siyang konting taba guys. Kaya okay na yon, hindi ko na ginigisa. Yan, linalagay ko na sa kaserola yung lahat ng pata na inihanda ko na malinis na. Yan, ganyan ako magsinigang guys. Yung hinuhugasan ko yung karne, pinapakuluan ko sa mainit na tubig and then huhugasan ko uli para walang amoy yung lulutuin ko na karne guys sa sinigang. At bale dito, 4 na maliliit na pata yung gagamitin ko guys. Mukha siyang malalaki pero yan yung pagkakahiwa nung butcher kaninang bumili ako guys. So ayan, hahayaan lang nating kumulo siya. And then kapag kumulo na guys, time na para alisin natin yung mga nasa ibabaw na mga impurities. So ito yung gamit ko guys. Meron akong sandok na pantanggal sa mga impurities na yan. Ganyan lang guys, tanggalin ko lang before ako magdagdag lahat ng mga panlasa at kung iba-iba pang hihalo ko sa aking sinigang. So dito guys, I take my time para matanggal ko lahat yung mga bubbles sa ibabaw guys dahil mamaya meron na naman yan. Kaya I remove them as much as I can. So ayan guys, okay muna yan guys dahil mamaya meron na namang bubble sa ibabaw yan habang kumukulo. Hinaayaan ko lang siya na lumambot guys. Ngayon naman guys, ilalagay ko na yung bawang at saka sibuyas. At isusunod ko na ring ilagay itong kamatis guys para mag red yung sabaw niya habang lumalambot yung karne. Masarap ang sinigang guys kapag meron siyang kamatis kasi nakakatulong din yun magbigay kulay sa sabaw. Masarap siyang tignan kapag may kamatis. So ayan guys, maglalagay na rin ako ng paminta. Dapat dito ay yung buong paminta pero wala ako today guys kaya ito na lang durog na paminta yung ilalagay ko. Dahil okay naman yan guys, maglalasa din namang paminta dahil black pepper at maglalagay na rin ako ng asin guys para habang lumalambot na yung karne, nagkakalasa na rin siya guys para mamaya kapag naluto na guys, meron ng lasa yung karne. Ganito ang way ko na pagluluto ng sinigang guys. Gusto ko kasi kapag luto na siya, malasa na pati yung karne. Kaya habang pinapalambot ko pa lang, naglalagay na ako ng mga panlasa. Para mamaya yung mga gulay na lang ang kulang.
kapag lumambot na yung ating karne. So dito guys, hahayaan ko lang na lumambot yung karne and medium heat. At paminsan-minsan kapag nakita ko na may mga bubbles sa ibabaw, tinatanggal-tanggal ko rin. Yan guys, palalambutin na natin ang ating sinigang na pata. At dito guys, magdadagdag din ako ng 2 o 3 dahon ng laurel. At ilalagay ko na rin guys yung pangmalakasang sinigang sa sampalok mix. So sa dami ng linuto ko guys, bale 4 na maliliit na pata, 2 supot ang gagamitin ko na tamarind soup base. Yan yung Nor sinigang sa sampalok mix. Ayan, yan yung panghalo na para maglasang sinigang talaga yung linuluto guys. Yan yung masarap na panghalo sa sinigang na pata. So yan, ganyan ako nagluluto guys ng sinigang na pata. Hindi pa luto itong sinigang guys, palalambutin ko pa yung karne. Pero nailagay ko na ang lahat ng mga panlasa guys, mamaya kapag kulang, magdadagdag na lang ako ng asin. Pero pag naluto na yung sinigang na pata, napakasarap na guys dahil nanuot na sa loob ng karne yung sinigang powder. Yung tamarind na lasa niya guys, maasim-asim. Ayan, pinapalambot ko pa guys. At paminsan-minsan syempre kailangan nating i-check guys dahil ayaw naman nating ma-overcook, sobrang lambot yung karne. Kaya ayan, minsan hinahalo-halo ko siya para pantay ang kanilang pagkakaluto. So bale dito guys, medyo malambot na yung ating karne. So ngayon, mag-i-start ako maglagay ng mga gulay. So bale uunahin ko dito is yung radish dahil siya yung pinakamahirap maluto. Tapos syempre, isusunod ko rin yung gabi at maglalagay ako ng saging. Ito yung favorite ko na halo ng sinigang na pata guys dahil nagbibigay siya ng konting tamis sa sabaw. Kapag meron siyang yung saging na saba. At ganito ko hiniwa yung mga repolyo guys. Malalaki siya para hindi siya madurog doon sa ating sinigang. So ilalagay ko na yung radish at isusunod ko rin yung gabi. Para maluto na sila guys dahil yung karne ay medyo luto na. Ayan, ganyan lang guys. Lalagay ko lang siya na ikakalat dito sa kaserola dahil mamaya medyo mahihirapan na akong maghalo dahil napupuno na guys. So yan guys, ilalagay ko na silang lahat at medyo ihahalo ko na at tatakpan guys at hayaan na maluto. Then mamaya guys, kapag luto na, ilalagay ko yung repolyo. At syempre, before ko ilagay yung repolyo guys, i-check ko muna yung lasa kung okay na siya. Pag hindi, magdadagdag ako ng asin. Ayan, kumukulo na guys yung ating radish at saka yung gabi. Ayan, medyo hinahalo ko guys para maikalat yung nilagay ko na gulay guys. Dahil mamaya pag naglagay ako ng repolyo, hindi ko na siya maikakalat na ganito. So hayaan ko lang siyang maluto guys. Ayan, dahil luto na yung ating gabi at white radish guys, o yung labanos, ilalagay ko na itong saging na saba. Favorite ko ito guys sa sinigang na pata. Palagi akong naglalagay ng saging dahil gustong gusto ko yung lasa na
Meron siyang alat, asim at medyo matamis dahil doon sa saging. Yun ang favorite ko sa sinigang, guys. Ayan guys, dahil madali lang naman maluto yung saging guys, kaya isasabay ko na rin yung repolyo. Yan, malapit nang maluto guys ang sinigang na aking linuluto. Ayan guys, nilagay ko na sa ibabaw yung mga repolyo. Ayan, hindi ko na yan ihahalo guys dahil malalaki yung hiwa ng ating repolyo. At tignan nyo naman guys, punong-puno na. Hayaan ko lang guys na maluto. Mag-aalsa ba or bababa rin yan mamaya kapag naluto na yung repolyo guys. So ayan guys, chinek ko na yung lasa and everything. Ayan, luto na guys ang ating sinigang na pata. So bale, ang pagluto nito guys ay inaabot din ng 1 oras dahil sa pagpapalambot ng karne. So ayan na guys, luto na. So trinay ko na guys para make sure na okay yung ihahanda natin mamaya sa ating mga bisita. So ayan na yung itsura guys ng ating sinigang na pata. So thank you so much for watching guys. See you on my next one. Kain po tayo. Thank you. Bye. Good.